Hi guys, energy check tayo para sa Barda. Ito yung madalas nare-receive ko na bigyan naman daw natin ng update reading ang dalawang ito. 2026. Barbie Fortasa and David Licauco, kamusta sila? Anong kailangan nating marinig? Guidance messages po. Para sa ilang nag-request, ito na. Harapin na natin sila ngayon. Update. Kamusta ang dalawang ito? Message, diretso, wala nang paligoy-ligoy pa. Anong meron? Kamusta ang kanilang koneksyon? Mensaheng gabi po. Barbie Fortasa, David Licauco. Guidance advice para sa Barda. Message. Okay. Sandali. Okay, may pinaka-umangat. The Page of Swords, Kick of... Okay. So, walang masyadong ganap. Maring hindi sila masyadong nabibigyan ng opportunity to connect, communicate. Marahil ito ay sa pagiging bese nila. I have no idea kung kamusta sila sa mga kanya-kanya nilang karera. Pero parang ganito yon na nagkakaroon sila ng ilang imbalances na walang connection masyadong ngayon. I will be honest, straightforward. Pero, the Page of Swords, full of curiosity, yung energy. Marahil napapaisip, kamusta na kaya si David? Kamusta na kaya si Barbie? Ayan. Sige, mag-add pa tayo ha. Kamusta sila ngayon? Kamusta sila ngayon? Barbie Fortasa, David Licauco, add pa tayo. Kamusta sila ngayon? Guidance po. Sa dalawang ito, kamusta sila ngayon? Okay. The Sun. Very positive. Go with the flow yung energy, happy-go-lucky. Ayan. Na ang ganda. Maangat pa rin yung pagiging young, free-spirited yung energy. Positive lang. The Death card, hindi kailangan katakutan, laliman. If ever walang masyadong ganap, baka ito yung ngayon, ano, kung ano yung ganap sa kanila, kung ano yung nangyayari. Parang walang masyadong opportunity. Guys, kapag si The Death card, hindi kailangan katakutan ha. Naka-reverse, isang indikasyon na parang hindi ito matatapos pa. Kung ano yung meron sila, maring mapagbigyan pa sila ng pagkakataon na hindi man as totally lovers agad-agad. Pero kung nasan sila ngayon sa industriya, kung magiging practical ako, kasi ito yun, very practical kasi si King of Cups. Work-wise, maaaring mabigyan pa sila ng chance to work again. Meron ba? I have no idea, guys, kung meron ba silang bagong proyekto or sa future. Kasi kapag naka-reverse with the Death card, parang ang tema nito, ang title ng kanilang teleserye, walang hanggan. The Death card, parang ayaw matapos, ayaw mamatay-matay ng koneksyong ito. So, possible pa kasi parang may pagka-stock up pa kung ano sila nung nagsisimula. Speaking of bagong simula, meron pang chance. New beginnings, fresh start sa kanilang connection. Yes, something will end. Maaaring merong natapos na kontrata if ever nangyari na. Pero babalik at babalik yung enerhiya. Meron pang bagong simula. Maaaring meron pa kayong asahan sa dalawang ito. The Hierophant. Medyo hindi the Three of Swords. Eto tayo, no? Mapapatanong ako sa inyo. Ay, huwag kayong magagalit kay Moonchild, pero meron bang nagme-medal sa kanilang relationship? I mean, may pumapagitna ba? May pumagitna na ba? Parang si Barbie kasi nagkaroon din siya ng parang or sumubok din siyang mag-date. Tama. Before yung kay Jameson. May reading din tayo dun eh. Pero hindi din siya something naging malalim, if I'm not mistaken. Parang getting to know each other pace ba? Kahit holding hands ang naganap. Parang go with the flow yung energy, free-spirited, having fun. Yung enerhiya nila dalawa. Ni David. Na dito, hindi sila masyadong sensitive, traditional sa kanilang relationship. Sa kanilang dalawa, ito yung hiningi natin kung ano yung sitwasyon nila ngayon. Or, hindi naman kailangan agad may third party, third wheel situation. Pero dito yung pumapasok, guys. Pero napakalawak niyan. I-clarify nyo sa comment section. Kung hindi Moonchild, wala naman. Single sila pareho. Then maybe ito lang yan.
yung kagaya ng aking unang nabanggit. Hindi sila masyadong nabibigyan ng pagkakataon pagdating sa komunikasyon. Ito po yun. In a way, parang hopefully hindi naman sila nagkakaroon ng something tension. Or baka ano lang to, kumbaga parang lalo na, di ba, kapag may isang tao sa buhay natin na hindi na natin masyadong nakaka-communicate, nakakausap, parang nakakapanibago. Parang may, parang nahihiya ka na. In a way, parang may tension. Okay, hindi kailangan laliman. Yung ganun lang. Parang hindi lang talaga sila sensitive, conservative, or ayaw lang nila ng ilang drama-rama sa connection nila. Very practical yung approach. Along with the other cards na bumabagsak dito. Pero sa connection nila, hindi naman mamamatay ito. Parang ganon, andyan ka na. May forever. Kapag si the death card naka-reverse, parang kung ano yung mga nabuo niyong memories together, hindi na yun mawawala. Part na yun, nilang dalawa. Okay, kung sino sila sa relasyon na ito. Ay tayo, kamusta ang dalawang ito? Kamusta sila ngayon? Ito medyo diretso rin po sumagot sa akin si Cosmic Insights. Ano man ang babagsak dito, hindi kailangan yung pinakasalita. Clarify natin kung kailangan. Kamusta ang Barda po? Barbie Fortesa, David Licauco, kamusta po ang dalawang ito? Kamusta ang dalawang ito? Water sign. Hindi kailangan. Guardian. Okay. Hindi kailangan yung pinakasalita, pero parang meron silang guardian. They are being protected and guided, yung connection nila. Pets. Sinong pet lover sa kanila? Meron ba? Baka kaya bumagsak ito. Hindi kailangan mag-apply yung mga messages. Clarify natin. At pa tayo. Bakit ito po yung bumagsak? Any clarifications for Barda? The Emperor, may tatag. Okay, someone nakatataas, or kung magiging practical tayo, a mentor, a guardian na matatawag nila, meron ba? Meron bang nag-guide sa kanila na iisa lang yung mentor nila, if ever? Parang ganon, yung energy, water sign, kung saan pwede nilang malapitan anytime. Ay pa tayo. Bakit dito po yung bumagsak para sa Barda? Barbie Fortesa, David Licauco, kamusta sila ngayon? Guidance, advice. The Nine of Swords. The Strength card. Okay, okay. Ito na. Guardian. So, hindi kailangan yung pinakasalita, guys. Pets, may lion dito. The Strength card. Sign of Leo. Okay, so hindi, regardless sa zodiac sign, pero si Barbie has her sun sign in Leo. This is a sign of Leo. Si David naman ay isang Gemini. Air. Actually, kung aking i-apply along sa ilang baraha po, the Strength card, Nine of Swords, this is connected sa career. Parang meron silang patuloy na hinahabol na kota, tinatapos na proyekto, hinahabol na swerte, yung good luck, good fortune. So, ups and downs, highs and lows. Dito sila busy. Marahil na hindi sila nabibigyan ng pagkakataon para to connect, communicate. Okay? Pero timing lang guys yan. The tables will turn. Sabi ko nga, meron akong chances na nakikita. Maaring magkaroon pa sila ng proyekto together sa future. I do not do predictive reading guys kung sino, saan, kailan. Pero why not? Pero I feel na gano'n. Si Barbie medyo mas pagod ngayon. Mas na-occupy yung energy sa ilang commitments niya. Parang very practical. Very powerful yung energy na nakukuha ko for Barbie sa ilang baraha kasi meron siyang goal, nagiging matapang yung enerhiya niya na kailangan niyang mapaangat na kahit siya lang, kayang-kaya niyang tumayo sa kanyang sariling mga paa. Pero nakakapagod din. I feel yung energy. But the Strength card niya papahinga to physically, mentally, emotionally. Ay, dito yung tatag. Kasi meron silang goal. Maaaring ang isa sa kanila or pareho sila kulang sa tulog. Ganyan yung energy. Pero I feel yung connection nila, they are being guided talaga, the Hermit. Guardian.
Para bang on a soul level yung connection. Parang may purpose kung bakit sila pinagtagpo ng tadhana. Merong dahilan, guys. Para saan? Ito, ika-clarify natin. Add pa tayo. Para saan? Bakit sila pinagtagpo ng tadhana? David Licauco, Barbie Fortesa. Ano pang kailangan nating marinig? Scorpio. Okay, medyo naging secretive yung energy on a soul level. Hindi kailangan yung pinaka-zodiac sign, guys. Scorpio po is in the 8th house of death. Rebirth din si Scorpio. Kumbaga, renewal, maring ma-renew yung mga contract nila kung magiging practical tayo. Kasi investment din po yung energy ni Scorpio. Or may pagka-intense, extreme on a soul level. May pagka-secretive, mysterious yung connection. O ito na yung umaangat ngayon. Nagiging mysterious tuloy yung energy nila sa bawat isa. Parang may nahihiya na or parang hopefully hindi naman sabi ko wala namang something tension. Virgo. Yung energy ni Virgo. So medyo apektado, no? Trabaho to, guys. Yung energy ni Virgo, it's in the 6th house. Work, at the same time, health. Along sa ilang baraha, umaangat yun. Low-bat na, low-key na, yung enerhiya na hindi sila maharap ngayon or mapagtagpo ng landas. But the Wheel of Fortune, again, nag-reverse. Timing lang. The tables will turn. Iikot yan sa tamang pagkakataon. I feel na magkakaroon pa sila ng chance. Chance to be together. Again. Hindi man sabi ko nga agad-agad as a couple, as a partner, baka partner, collaboration, ayan, or another work, project. Why not? Speaking of fortune, Jupiter, the planet of fortune. It will enter kasi Leo. Si Barbie as a Leo, especially second half of 2026 until next year po yan. May magagandang possibility. Pag kay Barbie, maaaring higit siyang maambunan ng biyaya. Jupiter is the planet of luck po. Again, it will enter her sign, sun sign, Leo. Sino mga Leo na nakikinig? Second half of 2026 to 2027 to, guys. So, kung ngayon pa lang parang ang dami ng project ni Barbie, maaaring mas dumoble, triple pa ang kanyang matamasa. At dito, why not? Baka kaakibat yung ilang andito, yung energy ni David. Patuloy na may work din naman together or offer, opportunity, Ace of Cups. Sabi ko nga sa inyo, parang it's a cycle. May pang forever. Hindi na matatapos yung connection or yung love team nila. Kasi nga, may ganda, may lakas, very powerful on a soul level yung connection. Gusto nyo ba yun? Hindi ko alam kung gusto niyo yun, pero gusto kong gamitin to. Anong gusto sabihin ni Barbie? Kung meron man siyang paparating kay David, ano to? Subukan natin gamitin si May Love. Subukan lang natin, ha? Guidance lamang po. Anong gusto niya iparating kay David? Barbie Fortesa. Anong gusto niyo itong sabihin kay David? Ngayon. Or ano yung damdamin niya? Kasi si Scorpio may pagkamalihim eh. May pagka-secretive. Anong gustong sabihin ni Barbie Fortesa kay David Licauco ngayon? Guidance po. Guidance, advice. Anong gustong sabihin ni Barbie kay David? Anong gustong sabihin nito ngayon? Or anong saloobin nito? Ah! Hindi kailangan. Alam mo, hindi ko alam kung bakit ko pa ginamit to. Hindi kailangan yung pinakasalita. Okay. I-clarify natin para sa inyo. Palayain mo na ako. Wala akong pagkukulang sa'yo. Hindi kailangan yung pinakasalita, guys. Palayain mo na ako. Wala akong pagkukulang sa'yo. So, ito yung maaring sa puso, sa isip ni Barbie. Bakit ito yung bumagsak? Palayain mo na ako. Wala akong pagkukulang sa'yo. Guidance. So, reversal din naman tayo. Pero, I mean, pwede itong higit na mag-apply kay Barbie or kay David or sa kanilang dalawa. The Knight of Pentacles. Okay, so more on practical to. Sabi ko nga, kung merong nagtapos na kontrata or kung hindi sila nabibigyan ng pagkakataon to work together ngayon, ayan, baka ganun lang to, ha? Hindi nyo kailangan laliman. Huwag kayong ma-attach sa mga card readings. Tingnan lang natin, bakit ito yung bumagsak?
Focus. Okay, so, why I feel kasi medyo nag-overthink. May pagkakataon na nag-overthink. May overthinker sa kanila. So, si Barbie, ito kasi ito yung hiningi natin. May chance na nagbabalanse between being emotional and practical yung energy ni Barbie. Siguro, kasi mahirap rin namang i-let go yung connection nila. Kung ano na yung pinagsamahan nila. Diba? Career-wise, kahit career-wise guys, hindi man agad-agad, sabi ko, hindi naman kailangan sa relasyon agad. Pero kung sino sila sa connection na to, parang, hindi kailangan yung pinasalita. Pero parang hirap ding i-let go. With the death card, stock up eh. Stock up sa energy. Kung ano yung sila. Hindi sila makalaya or makaalis dun. Kasi nga, napahalagahan yun. Forever nang nandun yun. Okay. So, minsan siguro, sabi ko nga, yung curiosity, napapaisip sila sa bawat isa, na what if, ganito, ganyan, may mga project pa tayo together, or why not? Ano yun? Yung ganon, di kailangan yung pinakasalita ha. In a way, baka nagiging overthinker. Sino sa kanila yon? Reversal tayo. Okay, dito tayo. Anong gustong sabihin ni David kay Barbie? Ano pong gustong iparating ni David Licauco kay Barbie Fortesa ngayon? Anong nararamdaman nito? Na hindi niya marahil mapaangat. Anong gustong sabihin ni David Licauco kay Barbie Fortesa? Anong gustong sabihin ni David Licauco kay Barbie Fortesa? Anong gustong sabihin? Guidance po. Anong gustong sabihin ni David Licauco kay Barbie? Right now, guidance. Huwag ka sanang magbabago. Add pa tayo. Anong gustong sabihin ni David kay Barbie right now? David Licauco, Barbie Fortesa. Ano gustong sabihin? Ano gustong iparating sa loobin, emosyon ni David? David Licauco kay Barbie Fortesa right now. Guidance po. Clarify natin kung ano... Ay! Okay. May hugot, guys. Huwag ka sanang magbabago. Mahal kita. Hindi ako karapat-dapat. Okay, clarify natin. Guidance. Anong gustong sabihin? Pagka-intense, ano? Sandali. Anong gustong sabihin? Go with the flow talaga yung energy nila pareho siguro. Happy, free-spirited. Okay lang naman yan. Nag-i-enjoy sa buhay. Young. Childlike yung energy. O ito yung approach na lang ni David right now. Ito yun ha kay David na sumasabay sa flow ng buhay, sa agos nito. Bakit ito yung bumagsak? Clarify natin. Any clarifications po sa nararamdaman ni David Licauco kay Barbie Fortesa? Bakit ito yung bumagsak? Guidance, advice. Nalungkot din siya. Ay! Sandali. Nalungkot. Or may mga pagkakataong malungkot din siya. Siyempre naman. Napag-iisip na pagninilay. Ayan. Knight of Cups. This is about love, romance. Eight of Cups. Babalik. He will try one more time sa connection ito. Sabi ko nga, it's a cycle eh. Eto, hindi man nila mapangat sa kanilang mga sarili, guys. Kung hindi sila mabigyan ng opportunity, or I mean, hindi nila, kasi minsan napapangunahan ng kaba, ng negativity. Baka ang universe na po, guardian ng umangat, the hermit, I feel na meron silang gabay. Ang universe na ang mag-shake sa kanila para sila ay pagtagpuin ulit or mabigyan ng something opportunity na magkasama ulit. May magbabalik. Pero, kalma lang muna, nagpapalakas lang muna, naghahanda. Or talaga kasing, eto yung nararamdaman niya ngayon, low-key, si David, malungkot ang energy niya. Pero marahil sa aura niya, go with the flow, happy. But deep inside, naging parang very reflective yung energy. Very reflective.
Napapaisip siya sa ilang memories na nabuo. Siyempre naman, hindi man kailangan yung pinakasalita, pero pinahalagahan niya, minahal niya si Barbie. Ito yung umaangat. Alam ko matamis, pero walang tamis. Mensaheng gabay lamang po para sa connection ng Barda. Kung meron po kayong request na gusto nyong basahan natin or kung gusto nyo ulitin natin to, tutulungan nyo na po si Moonchild ha. Kung meron kayong favorite love teams, couples, na gusto nyong bigyan natin ng reading sa susunod, samahan nyo na ng questions guys. Tulungan nyo na ako kasi hindi ko alam kung ano itatanong natin. Okay, tapos mamimili na lang ako sa inyo. Mensaheng gabay lamang po. Maraming salamat. Until our next session ng Charot Tarot.